Higala, kumusta? May adlaw kaninyong tanan and welcome sa inyong tulumanon. Atong tulumanon ang inyong konseho karon. O atong kauban karon mga igsoon, ang atong chairman sa duha ka dagko nga mga komitiba sa 20th City Council, gikan sa Primero Distrito mga igsoon, chairman sa Committee sa Trade and Commerce, ingon malasab sa Committee on Ways and Means, Konsehal George Hardworking Go King. Sir, good morning. Good morning, Johnny. May buntag sa atong halandong Mayor Rolando Clarix Uy, ang atong amahan sa siyudad sa Cagayan de Oro, mo na pinaka-hardworking. Kay karon na People's Day, Dagi, oo. naghan siya gi-ariglar, so medyo grabe, walay pagpuwas sa iyang pagtrabaho. So atong inahan sa konseho, 28th City Council, si Vice Mayor Bebot Rodriguez, ug akong makauban sa 28th City Council, may buntag, ug atong partner sa second district of Cagayan de Oro, no less than Congressman Rufus Rodriguez, ug tanan barangay, kabarangayan from 1 to 80 sa atong urban o sa hinterlands, may buntag sa inyo. Atong mga RTA na sa kainis panahon na diya sa pagbantay sa trapiko, atong kapulisan, sa peace and order, ug uban atong mga health workers nga gabantay pod, of course, to my closest nga sa panahon di pata elective nata sa JR Borja General Hospital ug tanan empleyado sa City Hall, mayong buntag sa inyong tanan. Yes, sir. Good morning. And of course, sama sa gingon ni Konsehal George Go King Maygala, nga amahan sa itong syudad karon si Mayor Rolando Clarix Uy, nagpaygayon sa People's Day, no? Matag Miyerkules matag karon pitsa 19 sa bulan sa Hunyo. Nagpaygayon sa karon Maygala og People's Day diri sa kanibang City Hall Quadrangle para magatiman sa atong mga katawhan direkta matubang sa mga katawhan Maygala ang atong amahan sa atong syudad si Mayor Clarix. Okay? May buntag pod kang Carmen, punong barangay Kikang Uy, Rainier Joaquin Kikang Uy. Yes, may Kanina buntag. si Mayor sa Akbayan. Akong partner, Oo. si former Vice Mayor Kikang Uy, karon na barangay kapitan sa Barangay Carmen, parehami mga taga Carmenanon. Yes. Hapit na yung pista, wa? Hapit ng pista. May buntag, Kuya Kikang. Yes, sir. May buntag. And of course, si Konsehal George Maygala, presko pa kayo, bago pa kayo, no? Nahuman. Naggikan kini sa iyang ipaygayon, bagay pa lamang committee meeting sa iyang duha ka mga komitiba sa Trade and Commerce and Ways and Means regarding kini sa regulatory reform team ng gimugna para kada bang review sa mga hinungdanon nga mga balaod nun ordinansa sa atong syudad. Sir, please tell us about this. Karon sa atong regulatory reform team, Johnny Tabs, nag-focus ta sa mga revenue generating ordinances. Okay. Sama sa Local Tax Code of 2015, atong Tourism Code, atong Ease on Doing Business, ang atong katong Local Investment and Incentive Code. Kani mga upat kadagko nga mga ordinansa nga atong review nga dili pod maingon nga mahalangan atong mga taxpayers. So that's why there is always a need for review. Maayo gyud ang ilang development kay we are updating all these ordinances, updated karon na Johnny Tabs. So, dagko ni nga mga balaod nun ang tun-an, gi-review. Of course, kato sama sa gingon na ni Konsehal George sa atong Revenue Code of 2015. So, gi-review ninyo, sir. Kini na represented sa atong mga tirugana, no? Sa atong gikan sa atong City Treasurer, sa atong City Finance, no? Ipakita gato kagina kato sila may nagrepresentar. Sila gitahasan kinitanan mo na yung nagtambong kag kanina bago lang yun, no? Ang ipaygayon nga paragtigom sa RRT. Kanina ka yellow mo sa taga-finance. Nga mo ay nagrepresentar o nagpresentar sa pag-review sa atong 2015 Revenue Code. Taon na rin, sir, ba? Taud na kay ang sa mga revenue codes they have to be reviewed every 5 years. Pero na-timingan mga natay COVID. Dagi, pandemic So man. it was supposed to be due in 2020 pero na under pandemic mode man ta karon pa gyud bag-o lang na review then bag-o pod under the mandate of the Anti-Red Tape Authority
nga ibalik ang atong Committee on Anti-Red Tape. Ang overall chairman, no less than our beloved Mayor, Mayor Rolando Clarix Uy, din kita sa regulatory reform team. Tanan mga ordinansa, medyo hanap-hanap na. Gani. Di na yun haom sa panahon sa naitabo bitaw John sa katong after the pandemic, halos tanan ordinansa medyo angay na yun bisitahan. Lagi. Angay na yun kayo kay medyo di na yun haom sa panahon. Lagi. So kana mo itahas gihatag sa ato ni no less than the Mayor, Mayor Rolando Clarix Uy. But after the regulatory reform team review, muagi pa na sa committees involved in that sana mga concern nga ordinansa. Bag-o lang na medyo kamulo na po mag public consultation atong comprehensive land use program plan CLUP. So maayo ni Johnny Taps kay ato na gyud gi-plaster na tong Mayo. Gawa sa Revenue Code, dato sang i-review ang Local Investment and Incentives Code, okay? LIIC. No, nga kini pod nindot ni sir kay maghatagtag mga insentiba no sa atong mga investors, sa atong mga bubo sila punan magnegosyo diri sa atong mga Kada mo'y medyo dako na to nga tahas sa Johnny Taps. Kading ordinansa that was approved in 2018. The Local Incentive and Investment Code. Mo ni ang product sa pag-organize sa atong ORO TIPC. Atong Trade and Investment Promotion Center. And of course, natay Local Investment and Incentive Board. Nga gipanguluhan no less than the Mayor kay tanan mga investor manulod maagi man gyud sa board. Kay tanaw na to kung angay ba na sila tagaan. Pero akong tanaw karon na Johnny Taps, once it is endorsed to the committee, atong padakon ang incentives para mudaghan ang mga investments kagayang Europe. So, naiingon nga balanse. Ang balanse sa atong possible nga recommendation nga updating, mas dako atong plano nga ihatag sa incentives sa mga investor. And ipakita sa itong hulagway kaganina, katong na ay mga miyembro kay kauban po ni mo sir si Atty. Egay Uy, imong Vice Chairman. Ako Vice Chairman, very active si Atty. Egay Uy kay Permigyo Nadia. Wapo kayo iyang comment bitaw Johnny Taps nga tanan propose amendment sa ordinance, i-highlight yun na siya. Grabe yung kabatanon karon kay exercise per me. Puti lang buhok, puti lang. Lagi. Okay, so naapo niyo ipakita kito balik kung tingala mo na si Ma'am Chai, si Ma'am sa tourism. Si Ma'am sa tourism and di nga masab sa CPDO, the DILG tanan no, kompleto ni sila. Kompleto gyud kayo. Si Ma'am Gabukan, nalimot ko sa tourism. Kay ipa-review po nato ang City Tourism Code sa atong nagbayan. So, gi-review gyud po ni sir kamulo na karon no. Puro kuha na sila, they're very updated. Pasalamat ko sa ila kay ang atong pod akong na-notice kaniya ang crisscross ang atong insentibo. Kung nay tourism ko dapat in line with our local and investment code. Kay dili ra magita John Taps ka maka balanse sa mga possible ingon nga adjustment katong gid ato mga angay nga tagatog incentive pareha sa City of Iloilo. Perting daghanan nilang mga BPOs because of their incentive. 200 kapin na ilang BPOs karon tungod sa atong incentive pagani ma-adjusted nanay daghan ka panulod sa kager. Aga-apas sa punta sir kito. Apas sa medyo kabahin sa imong paningkamot. Nanulod. Lagi nadulod na po ng uban pa nga mga BPOs no. Nanay dire sa nanay usa gani maka-generate og 5,000 jobs. Wow. Nagbisita na kang mayor. So, si mayor has the tool to invite the investors kay na may insentibo. So far sa atong una nga termino una ba to ikaduha. Natay na approve nga duha ka BPOs.
kadi sa Limket kay og sa SM downtown. Wow. So kadungog ko last time na na-update nga daghan nagapanulod. Katong sa Limket kay murag kato matay gisudlan og 5,000 nga possible employees. So we're looking at loose jobs sa call center mga almost 100,000. Wow, dagan yun. Makuha unta nato John Tabs. Pasalamat ko sa DICT. Si Secretary Sige nga ga-invite po paingos ka Gendiro. Atong signal karon nag-arang-arang John Tabs gikan sa atong Ease on Doing Business Republic Act 11032 that was approved in 2018 pero sa atong konseho i-approve sa 19 City Council sa 2019 before the COVID nagsugod ang pandemic. Uy, kana po doon ang sa EODB, gi-review gyapon ninyo, bagway pa lamang, pakita gito na to kay importante po ni siya, kay kinira ba siya mo usa sa mga dako kayo nakatabang sa mga nato og generation sa kinitaan sa dakbayan. Yes, nako. Ang kanang EODB John Tabs, when we had that approved, ang Bureau of Local Government Finance muy ga sulod ani EODB. EODB kay tanan mga like barangay clearance muagi na sa BLGF approval. Anything financial sila gyud. Pero ang approved kating during that time the approved barangay clearance was only 1,000. Na may template ana. Na template na computation. 1,000 at peg at 1,000. But it was duly approved by all the barangays na barangay resolution. I-submit sa siyudad sa Cagayan de Oro. Then, i-incorporate sa atong EODB. Taksa-taksa yun, i-review sa City Legal John Tabs. So, if there is such an increase, muagi po na sa process but as approved by the Liga na mabarangay. Wala pa man nagiabot sa ato. I have no idea if there is an increase, pero as far as I know, ang Bureau of Local Government Finance ang maka-dictate ani Sa pagpausbaw sa mga rates. Usbaw sa mga rates tanan, usbaw BLGF yun na siya John Tabs. So, while gag-review to siya, and dagan po ng utana lagi regarding ang mga clearances sa barangay, and may to kay mo na nakbitan, sir, no? Kay parang setting the tone nga dili basta-basta nga magpausbaw lang. Kinanglan mananghid pa. Mananghid pag yun na sa BLGF din. Ang collection, if I approve that the ordinance, muagi pa siyudad sa Cagayan de Oro. Sila'y mangulikta. Pero if there is an approval, I have no idea yet, kay muagi po ta sa DILG. Ang implementation ang DILG. Pero ang approval on any financial transaction, it is always the Bureau of Local Finance under sa Department of Finance. Anything financial. Ilagin na siya John Tabs. Nobody else can dictate on any actions basta financial. Mayo. So at least nga nahatagan na og katinawan. And of course, kini sa kumingon ta og review sa aning mga menungdanon nato nga mga balaod nun. Unsay pasabot ani sir kanang atong tun-an para nga atong masusi og unsay ato ipatuman nga mga kausaban. Pag iyon ni mo review, balansihon nato John Tabs kay remember pag human sa pandemic daghan kay affected. Gani. Dinay kabanduan sa national di isa nato maingon nga mapasagdan kay gibanduan man ta sa national government. Pero ang final nga makakapot sa anang balaod maka-aprobar ang atong legislative and local gyud na siya. But we cannot go against the national government, but we can exercise our taxing powers. Pwede nato na ma-adjust, like for example kanang atong RPT karon 3 years to pay. So karon natay karon Friday mo na ni atong last public consultation sa Homeowners Association o Civil Society group, society organization. Kung nay complaint tanan ninyo nga dili gyud mo conforme, mag-file mo og
board resolution approved by the board and ratified by the general membership for the consumption of the city council. Kay moagi pa man as committee level. Di pa kayo naisigurado kung musaka sa plenary nga maaprubahan. But we must have those documents para inon nga you are not in agreement. In agreement. There are areas, gray areas sa Juntab sa RPT, kaning mga idle land tax. Dako kay na siya up to 5%. Nasa socialized housing o 0.5%. Nasa 1% goes to the special education fund. Kana di na ginamalalis. So dili na to ibutang sa insentibo. Sa butang na to ang katong 5% idle land tax. Kung unsay gyud ang IRR ana. Kung pwede mabutang na to sa local investment and incentive code para mabalansi. Kay dako ni siya Juntab si daghang kay idle land tax din na. Ubay-ubay. Di karang socialized housing 0.5% pag na kay development, part of that goes to the socialized housing on the corporate social responsibility. 0.5%. Wow. So, wa pa na ma-audit, kinayuban, mag-CSR, kanara maghatag o kanang regular outreach, man na pwede. So, these are many things that needs to be reviewed. Nga, mo in line sa atong insentibo, para dili mahalangan ng atong mga investor ana Juntas. Pero, it doesn't mean nga, when you review, you can insist, kami ba? Subject to consultation, mahutan na gid mi. Mo gani. Then we can assure you nga ang committee, ang atong 28th City Council, they will really be on the level nga dili po ma-hurt ang atong mga taxpayers. So pasabot ani konsyal nga while nga gi-review ninyo ron, pag mahuman ang review sa regulatory and reform team, i-submit dayon nato balik sa katawhan para pakutanon sila og uyon ba supang nana. Yes, nana na So siya. naagi dapat nga consultation ato ipa After hatag the sa katawhan. consultation, ikaupat, we will give them 10 working days to submit their position paper. 10 working days. I hope that is enough. After Friday 21, mag-ihap na ta sa working days na pulo. Hulatan na mo na siya Juntab. So, may magdali. At least na-process na siya. And we will be very fair. So, palihog lang. Padali may position paper, it will not be used against you. Masabtan na ginamo kung nga area nga inyong gusto. Mamalihog tingali mo, nga tagadong insentibo, whatever you na may position nga mo oppose, nasa may recommendation para di sa may maglisod pa. Tagay pa big idea nga o sa inyong ganahan, I can promise you this will be kept in private. Dili na siya ladlas gawas ka, nag-oppose ka mo. It will not hurt you. Inko nga. Tagay lamig idea. Ayaw lang in town na uban nga chamber sa likod Gasturya. Isulat ninyo. Isulat in black and white. And we can assure you of privacy nga di na mo gawas. So, applicable ni sa tanan ni mga igala nga ilang action karon gigibo ni konsyal, no? Especially na nga nag-review sila karon sa mga minudanon nga mga ordinansa. Busy kay ka nga semana karon sir, no? Murag hantod. Pero napabilin niya po ni mong nakalamurok si mong Dili. Kung kapuyon kagwapo noon. wala kung kapuyon pahulay lang nga dyan ta. Lagi. Kung pahulay lang ta kay lisod na gid ni mga sana kada mga senior years na bitaw. Mga igo lang. Igo lang. Kay lagi kay karong adlaw kay kinabuntag mga alas 9 moto ang panagtigom sa RRT, no? Regulatory and Reform Team. Muto kagani nato gipakita ang mga ulagway nga nakatambong dito ang mga nagkadiyang nga mga stakeholders nato, no? Gikan sa atong lokal nga pangagamanan sa Dakbayan ubos sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy. So naan tanan. So kanina lang ginibuntag, karon na yung Friday, mo dayon ni ang another round of consultation sa real property tax nga fair market value magigala, no? Adjustment.
So, busy kayo, si Konsyal. And, di basta-basta kay dugo sa nga proseso. But so far, sir, wala pa yung nagpadangat o any position paper? Naghulat ko yung tabs so far, may nagpadala sa ako. Mm. So, mamaliyog lang ko. Lagi. Padala lang mo. Then, if you want to keep it in privacy, Oo. Okay, problema. di ito kay, ay kabalaka, kay will not take it against you. You guide us, kay we have to go to the process, committee level, then musaka, then sa plenary. So, taas-taas ka proseso. We have to have the basis of your position. Kung unsag yun, kay sa unang public consultation, ang tulo ka chambers. Ang Cagayan de Oro Chamber of Commerce, ang atong duha ka Filipino-Chinese Chamber of Commerce. So akong gihangyo kung sa mga Chinese Chamber, kung di kay mo well-versed sa pagsulat, hangyo ang Oro Chamber nga morning stand sa tanan. Pero iagi nag board resolution nga ratified by the general membership nga dili lang usa ka tawo gasturya ana ba. It should be the voice of the majority of your organization. Mara gyud na siya John Taps. Ang recap sa previous nga consultation ipakita na to kay moto ang pagtambong sa mga developers no sa Creba unya dayon naapod ang present pod ang atong city assessor nga katong kaganina nga hulagway kay para nga kana mo nito city assessor si Luloy Sir Luloy si Kia. Super active da si Sir Luloy si Kia. Mo ni revenue team. Muna sila ang muna ang ilahang pagkayon sa pag-explain sa ilahang posible nga mga adjustments no sa atong real property tax, sa atong fair market value. Dumdumi kining atong pag-discuss ani konsehal is mandato ni sa nasudnong pangagamanan dili ni yes, nga tungod dili kay ni ato amo lang. dili ni sa amo nga mandato. It is the mandate of the national government, not the local. Kaya sa atong pronouncement ni Mayor Rolando Clarix nga kung pwede atong balanseyon tanan. Kaya daghan na kay nakaagi og pandemic, kabulog recover, let us not burden them with a lot of increases. So ato ka balanseyon John, kinamantay lantaw sa Local Incentive and Investment Code. Assuming, bakante imong yuta, himo na siya o parking area, wala kay taxa na. Ngani. You cannot be taxed on that. So, idle na siya, pero gigamit. So, di na siya idle. So, but we can come up with the IRR, basta tabangi lang mi. We can sit down and let us sit down and discuss. Nagi. Pero ayaw lang kayo ka not documented kay maglisod ba sa misa haka-haka nga marites, mao na. But we are willing to discuss things para before mo saka sa plenary, 19 ra gyud mi kabuka na. So 19 different councilors di laliman pod. But we have to discuss thoroughly. Then once ma-propose na ninyo ang atong agreed nga ingon agreed rates, ahead Tamusaka, upside ni siya, but the 3 years nga payment scheme nga gihatag ni Sir Loloy, 26, 27, 28. Pero sa among discussion for the last, staggered. For the last 3 discussion, public consultation, lahi ang reaction. So you have to specify, remember, the mandate comes from the BLGF, Bureau of Local Government Finance, under the Department of Finance. Kung nabay position paper, address to the BLGF. Kaya wa pa man mi makapanday o balaod na sa may inyong i-object. Nawa pa man na. So, sa inyong tabang, mapanday ng balaod nga win-win solusyon. Nga di sad mo matandog, di po matandog atong local government kay daghang batag programs sa kita ninyo ang programs inyong taxes na may dapat. So makitan Monday to Sunday si Mayor wagi katulog. Wagi na ingon nga pahulay. So sabti sad me but we are there to discuss and agree. Gani.
And karong 21, pizza 21 sa bulan sa Unyo, that is a Friday, ang inyong guest sa maong konsultasyon sir ang atong mga nagkadiya nga mga homeowners, mga nagdagadagan ra bagini. Ubay-ubay. And civil society. Civil society. Puno-puno ang konseyo ni. I hope not. Pero silang, everybody's open, even the media. You can listen sa public consultation in action. Oo. Pero di lang mo maka-ask of questions kay Okay. kinalan katuraman ang invite dito. Panelist mismo yun. Pero kung makulangan mo o sa gusto niyo kamura gid ang maglingkod diya, mag-ask questions, we can have another date. Kung mo agree si atong city assessor, si Loloy Asikia, but as chairman, I would highly endorse that. Pasabda mitod balik sir sa timeline ani pag mahuman aning consultation ugma sa Biyernes pohon ang mga mo og 10 days for the kung naman galing mga oppositions nga mo submiter sa ilahang mga position paper manifesting their kada bang opposition o mga pagsupa kung resistance ng mga nana dayon inyong tun-an dayon it would take 10 days siguro, di ba? 10 working days. Working days. So, Okay. Wala labot Sabado Domingo. walay Sabado, Domingo. Then, after we get your position paper, and then I will call for a committee meeting. Okay. Then, tanaw na mo unsay decision sa committee, unsay process of meeting, we will make sure your position paper will be discussed. Kaya ang makatubagan na si Sir Loloy man si Kia. So, everything will be fair, John Taps. We will be very fair, good. Sa pagsumiter nila, pag-discuss ninyo sa ilang position paper, sir, pwede ba ipatawag sila balik para pautanong? Pwede ba na? Nana ba ang proseso? Depende sa chairman, pwede natin okay. patawag. Lagi, no? Para, Mas mayo ma-plaster before mo ato sa plenary. okay, kanatay. Mas pagkapos plenary, di na pwede kay Okay. on the committee level, tanan ng mga discussion diya magsugod. Bahala na, daghang committee meetings on that. Di na to dali-dali on kay extra ba niya gasto, John Taos. Pero, the taxing powers is in the local government through the city council. Pero ang mandato gikan sa national, murag, maglisod pa na to, John Taps. Nangutana bitaw ko kang Deputy Director sa BLGF, si Pamela Quizon. What if dili ni mo sugot? What if? Siya, di na mo qualify sa Seal of Good Local Governance. Agoy, ginawa ko. Ayaw, sab. Wa na siya musumpay. Di ra patadana. Ang kulba na karon basig sila na mo diretso. Mas mayo nga gitagaan tagtahas nga to sit down and discuss kung unsay atong counter proposal. So nana sa among city council nga magbuot John Taps nga dili pod against the BLGF guideline. So maghinang UI na siya mahinang UI. Nagidaya po'y ko ano, kana bang hingpit nga timeline ato pagkasundo na ni dili na ingon nga basta-basta na lang kay kung galing makita sa BLGF nga mura og wa gid ninyo hingpit nga aksyonan, posible sila na mo take action? I have no idea. I have no idea. Pero pag dili gani mo, we can be penalized kita mismo. Then I have no idea, but I asked the wonderful lady, very active nga Deputy Director, acting OIC man siya karon. Pag mag-final na mi, ma'am, pwede ka ba na mo imbitaron? Maghangyo ba? Inangyo ay man eh. So, sige, you invite me. So, we are waiting for that, John Taps. Dili ni madalang maghinangyo ay lang ta. So, tell us what you want and we will tell you what we have. Bitaw. Pero ay sana, kung tanin mo nga wala. 16 anyos, wala na maatiman. Maklaro nga daghan ga resist, daghan di kasugot. Then it's very politically unwise. But, ang atong national government needs the money. Likewise with the local government unit. We cannot survive ang level up na takaron. Mura, grabe na atong achievement. We need logistical support
to support all the programs. Gani. Ahagi kani nga kana atong scholarship program sa RPT man. Kani atong eskwelahan kag ipang tukod, real property tax. Gabi gyud kay John Tabs nga ang epekto sa RPT. But according to the deputy director sa BLGF, ang dako revenues karon na sa business tax. Napasagdan ang RPT. Ang Makati gidako tungod sa real property tax. So ato, let's sit down, let us discuss. Frontal ta, maghinangyo ay ta. Kay kami po, pagtanaw na mo nga, kay kinalat ihangyo na to sa BLGF, maghangyo po mi. Maghinangyo ay lang ta. Di pwede ka na, murak sakit. Paisugay. Ha? Di pwede pa isugay. Di pwede na. So, mara akong hangyo as chairman on the Ways and Means, let us sit down and discuss. Gani. Then, I know your sentiment. I'm also one of the affected party. I have to answer to my mother, to my cousins, everybody. So, ang lisod gyud awayon ako maigsuon. So, murag, let us sit down. Ako lang hangyo, I'm making an appeal. Let us do it in the proper way. I-process na to para di po may mabikil sa local government nga we are doing our best to give you the best of service. Ang gobyerno gadalhon na sa katawhan. So di masana, it is not possible if we do not have the logistical support. That means revenues. Madi gana na karon John Tap kay na-focus tanan sa revenues. Lagi. Nahuman natan napaksian ta sa COVID. Lagi. So dili na punta sa pangita o padugnagan Economic sa na gyud siyudad. nga pag- Economy na gyud atong storya. Mao gyud, no? And sir, granting tuod pag hingpit na nato na tibawas ang proseso na nakapangayo na ta og position paper ato nang na plus out tanan og ma-implementar na nato ang posible nga adjustment o kanang ordinansa. Effective ba siya immediately dayon or kasama Dili, hingon na it will be ang effectivity Okay. is 2026, Okay. 27, and 28. 28. Staggered to, di ba? Staggered tulo ka So, tuig. dili ingon nga mabalakad dito ang katawhan pod, no? Di ay mo kabalaka kay kamulo pa ni proposal. Ato implementar pero dili ingon nga ihansak na tanan pang mabugatan sila. Staggered gignagmay. Divide by 3. Okay. So kung na may other proposals na isulat ninyo, Lagi. mo di among proposal kay according to our beloved mayor, I do not put burden Tinon. kay sa ato mga katawan kay sa panahon sa pandemya, grabe ang tinabangay ato. Gani. So it's time that we ingon nga iuli nato ang ilang gitabang in terms of easy lang atong pag magsinabtanay lang gyud na John Tabs. Now, abalikan nato ka Jud, sir, ang subli atong kauban ha, ang atong chairman sa Committee sa Trade and Commerce and Ways and Means sa Konseyo nitong Siyudad Manigala, si Konsehal George Hardworking Go King. Nga kaganina, hardworking yun, kay gikan pa sa nagpatawag sa committee meeting sa Ways and Means and Trade and Commerce kaganina sa Regulatory and Reform Team niya, yung ipatawag. And balikan nato to sir, kato siya nga pagpatawag nimo. While nga ang na-discuss dito lately, upat raman to. Upat ka mga agenda, no? Ang Revenue Code of 2015, inyong i-review. Ang Local Investment Incentive Code. Ang Tourism Code. Yes. O ang EODB. EODB, akay na may code karong enhance Oo. gikan sa national so amo Okay. balance. Okay. Kung nanapay mo gawas katong ako nadunggan nga local investment and incentive code enhance another meeting na po na adjustment. Okay. Pesa to na aprobahan na to nga public-private partnership na nanay code na Lagi, oo. PPP code so na say adjustment so there is so much national laws yun Tabs nga watay control na puro enhance Gani. hibo na national code so kita sa atong local code ato na sa i-adjust para di ta masunog ana ba so there are many national laws that needs to be collaborated with our local laws. Katutuod ang PPP code that was Republic Act 11966, the PPP Code of the Philippines.
So, nauna na to, no? Sa Cagayan. Nakauna to, katong 20, Imo man eh. ato gyapon na sa 2019, 2018. Oh, di ba? Naka every term na tayo duwa ka balaod yun. Gani, Tapos gani. yun, ang application, kuan baya, dugay, karon Oo. pa yun nga, klaro-klaro yun siya, naklaro yun na ito implementation. Mura og na kuan eh, pero kini sir, sa kuno sabtan nagya po ni atong pag-review po dani para po dato masayran og unsay pagka-align ani unya dayon sa atong lokal nga balaod nga ordinansa as to the national law. Karon, Karon muagi naman ta sila, muagi naman ta kinato yun ta, wala pa ng PPP Code of the Philippines. Pag abot sa mayor, na program si mayor, mobalik ka gyapon na sa Okay. council for approval. Kadi karon, I'm not very particular, basing mo diretso sa PPP center. Okay. Usan na ang PPP? Wapo kayo na sa Juntaps. Okay, sir. For example, natay program nga dako kayo, watay budget, Di na to kaya. magpartner ta. Oh. Ang capital sa private, ang atong yuta, Okay. or ang atong share is kana rin na. So, ang income, napoy tayo income. So, revenue gina siya Juntaps. Like for example, kanang atong government center, pwede man na i-PPP. Na private developer, ato ipa-develop, ato man ang ginansya. Gani. So, dako ikitang ingon, dako kay advantage, pero sa Cebu, I do not know what city, that was abuse. Wala bitaw matarong pagdala. Okay. So, Okay. naghimo sila centralized control. Kitas kagayan, wapag kita maka-implement ana. Kay daghang makay requirements na John. Unlike sa EODB, I hope EODB gyapon na siya kay pagbutang sa cell site John, 27 ang requirements Kung mga kuan no kanang to put up one proseso. cell site. So, ang Oo. experience nato gyapon tong 2 ka tuig. Gani. Hantod, wala pa yun na-install. So, right after the approval in 2019, pag abot 2020, nag-pandemic na. Nagamit yun kayo dyan. Lagi. 27 to upat na ng requirements. Ni-streamline. Over 100. Magani. 100 ka book cell site. Di karon tanawa. Gani. What happened during the pandemic? Dito ta sa online na ta. Online business. Tanan, online. Paperless na tanan, no? Paperless. Wala yun. Press ang application sa business one-stop shop, online payment. Mo gani. So, grabe kay impact sa atong i-require sa cell site. So, karon na, napoy 100 ka cell site mo gawas. So, everything starts with the signal. Imagine na, kay signal karon John Taps, di ba? Mag-disod ka. Paano ra ba karon kanang high-tech na lagi, no? Automated Everything's na, high-tech, oo. online na. Lisod ka sa nga tanan nga na mo na magini atong kalibutan karon. Internet through internet. naman Internet, yun. internet So, ang... kinahanglan paliguno nato ang atong signal. So, ang mga cell sites karon medyo napasayon nato ang proseso pag-apply nila kay streamline man from 27 to 4 na lang. I hope 23 nawala nga ano? 27, Steps. mga 23. Oh, 23 23. Takang kaiagian. Grabe kayo. So, I hope nga mahitabo po na sa PPP nga di kay dako ang No. mga requirements. So, para dagko ta mga programs diri sa Cagayan John Taps, di na I hope ma-review tong akong gi-request ganiya to review the PPP Code of the Philippines to our local code kung Haom ba mo connectar muhaom or i-amendar or i-repeal, whatever. So, kani itong trabaho, murag, kaning usa ka tuig, pagkadaghan yun ta. lagi bisig kay ka. Murag, abin ako, relax na ta ba di? Mandi ay, Lagi kay imo man ning kuan. ako last term. Last ni. term. Last term. So, Ano ba mabalaka kay naman si Chris nga Christopher napatay Booking. anak mo. Musunod Iyon, na siya. Sa one of the popular statement of a Jesuit priest, Father Sumpayco, a legacy is never a legacy if there is no continuity. Gani. Mana, So, di ka mabalaka kay- medyo kadumdum ka na eh. Ang mapaday na si Christopher na dayan. Si Chris na. Mas gwapo, mas taas. Mas bata po. ay, klaro akay. Di bata. Madunggan ka ni ato ni Egay, uy, na pareha yun ni tono.
Ha? Pero di ka lagi daw kay importante ba gini nga na continuity mga gala para nga mapadayon labi na kini nani karon no. Kaning sa RPT. Taas pa magini nga hiskutanan sir. Taas pa ni Ang John importante nga nasugdan na nimo nanay taas-taas mo na himo. I think the best balance on that will be the local investment and incentive code. Katong mga areas, gray areas, pwede na ito mabutang sa incentive. Kana. Kaya dako kay na siya, dako kay na, I hope we can come up with a team nga revenue to discuss, to collaborate all of this kay nga crisscross ang mga atong balaod ba. Na mo tabok speakers. So, everything is just main revenue, revenues. Kada lang sa Revenue Code of 2015, angay na magina, dugay naman ay angay established, pero i-connect na sa uban yung top, sa uban nga mga balaod nun nga revenues. Kung asa i-fit, so ganiya ko, I'm not in a hurry, review sa more, para dili bitaw mataphaw ang pag-propose. Lagi. Kaniyo, muna yung gisulog ka kanina, puti, nag-jacket ka, ni. Di, abi na mo tugnaw kay. Lagi. Tugnaw ba di asulod sa. Grabe sa inyong ang kuhan, ang session hall, grabe ka tugnaw. Tugnaw na diya, mura mo na akong kandukan permi kay. Lagi. Bugnaw. That's why inko nga, a better atmosphere when your working condition is good. That's why kung nanang government center nga mubalin og dako, mas ang work efficiency will increase. Gani. If your working environment, Conducive. wapo gyud, conducive, tanaw. Lagi. Relax na, di ba? Lingkod na batas bangko, margununo pa na ako, muna ako konsyal po. Sada mo na likuran yung bangko. Your counselors at work. Yes. Importante ka na, mga gala, no? And mo lagi, sama sa itong ingon taas-taas, pag nga kombate, hindi pa ni basta-basta. Pero sir, tuon, sa RRT nato, kanang Regulatory and Reform team nimo, ang ato lang natunan medyo na prioritize ng karon kining medyo outdated na mga balawod noon sa revenue related katulad upat kato sa LIIC, sa Revenue Code, sa Tourism Code ug EODB. But di lang pod kay diara ko to, mura og tunan pa nato nga uban pa nga mga balawod noon, nga posible pod nga medyo outdated na. Daghan, yun taps, peting daghan na. Basta akong priority karon nga matagan og incentive nga magbutang o parking area para atong traffic, ma-lessen atong traffic. Gani. So, incentives to decrease our traffic flow or whatever is necessary, John Taps. Like put up a partnership with the government to increase the facilities of the hospital. Whatever is necessary, maka-increase of economy. Speaking of hospital, ikaw ra ba usa sa mga hangyo sa imong mga higala nga mag-donate og mga ekipo diya sa City Hospital ganito? Ubay kato John Taps, I mean, ang tanak ka naman. Di na dumduman lang nako. Katong 2013, wala pa ko sa politics. Oo. Mataylingaw. Mga ganito. Ha? Mga bangko man to mga ipang hangyo. Mga bangko, salamat sa atong mga kauban sa Eagles, sa Green Eagles, kinanghatag og bangko dito. Nagbutang kong bangko dito, John Taps. Nakabisita ko, nanay mga ato mga constituents, buros. Mga pinakalas na ako nga anaan yun. Mga buros dito, naglingkod siya. Pagtindog niya kay Magsiyar, nawala niya bangko. Ano yan? Ngayon pulihan? Wala gid mahigdaan dito, walay malingkuran. So, nagpropose ko sa ato maigsoon nga Eagles, mga kuya, nanghatag sila o mga benches dito. Nagsugod na nanghatag o hospital beds, mga Australians, at mga Filipino Chinese Chamber, nanghatag o wheelchair, mga tambal, susubay-ubay. Ang pinakagwapo na mo experience, kay pati ang atong Cagayan de Oro Eagles Club, nag-apil og limpyo. Perting hugawa kinato ang Lagi. So, daghang kayo, it was memories for me. Lagi. Katong aircon yun, perting daghan ng Lagi, nahatag. kato. Oo. Giabot og 49 nga aircons. Ambot ahanan na sila. Nara gyapon niya. Gamit gyapon. Ha? Napahimos lang gyapon sa katawa. Famous lang na. Naiusad dito ako na hold upan. Ang mudagan karon si Gigi Go. Nang hatag. May gagaw.
Gagaw ko na sa second district. Sada gyud kayo. I mean, it was worth remembering. Kay bayanihan man to siya, John Taps, and I hope nga magpadayon na ilang suporta sa atong local government. Kay makita magini mo si Mayor Rolando Clarix uy nga paningkamot po matos katawhan kapoy binang Sabado in town na Lagi. ting pahulay pero iya trabaho gyapon. So Oh, KSP. wala gitay mahimo mosunod kita sa atong halandong mayor. Then we want these programs to continue. Tabangi mi ani sa mga sa inyong murag buluhisan nga para to increase our logistical support. Anyway, naaman po yung mga incentives. Eleven na sa ato mga investors, yung musulod, naapod ito ihatag nga investment, incentives po. Para po nga, ganado po sila, magbubo sila punan, sir. Oh, I think not only for the investors, but for the local taxpayers. Sa ato mismong Sa katawan. ato, we can propose 2 years advance payment sa real property. Nakita mahimo, John Taps. Ang ato lang, ang atong ilang proposal, nga kung magbayad, niba, karon kung mabayad ka advance, 20%. Sa kung naibawaan sa Quezon City, ba to? Na 3 years, 5 years? Ang ilang, Oh, advance ilang, oh, mayo. para di na sila maghuna-una ba? Bayad sila ahead. So there are many proposals on incentive na you can help me. Atong lingkuran. Di man ingon nga pasakat tagamay. Wala na, that's it. No, we can balance it with incentives, discounts, maapil pa yun ng amnesty. Lagi. Na may kami nga patay IRR Uy, na ay gi-propose sa national og amnesty. Mayo. Kani nga amnesty, John Taps, I'm not very well versed. I'm well versed on amnesty sa panahon sa pandemic. Pag declare state of calamity, ang amnesty is forward. Walay paatras. Oo. Kung paatras, di na allowed by BLGF. Pero karon ang BLGF nag-propose na paatras. Kato mga previous mo bayring. Itong previous nga pila ka tuig, pwede na siya. Nga i-kwanto ka nang i-condone. I-condone na siya. So kana legal condonation. Uy, mayo tao, mga kuha na. Wa pa ta kabalo pero na-approve man sa June 13. Mukanawag na po na sa ato. So pwede nato na i-incorporate. So dagan, I think nakadungog po na sila sa akong feedback nga daghang gasupak. Pwede ba ma-caution ng ilang supak? So basic mao na ni. I met the deputy director sa BLGF, si Pamela Quezon. Siya karon June 13, basig mapirma og dili. Kung mapirmahan medyo na pagka-good news. So mao gyapon siya June Taps, muka naog gyapon na sa ato. Sada na, no? Kay parang, mo lagi, makahatag og kadasig pod, sir, sa atong mga magbubuhis nga, sige, dila kayo, sige bayad, buhis, sige bayad, kita tanan lugar. Hindi na po yung mga insentibo pod. I hope they will understand kani. Dili ni akong balaod, dili na balaod sa local government, national na. Mayo. Ang ato lang, taga-local man ko, we can sit down and we can talk to the city councilors nga to go easy. Kaning anang payment scheme, tulo ka tuig, kung kanang tax amnesty, atong usahan pag-implementar. So dagan ta mahimo John Taps. Ay lang kasuko sa ako. Katrabaho lang ta. Paningkamot, bagay, si... Kita tanan nga paningkamot John Taps din. Magyapon ibalik na ang storya kung naisubra, patasan natong sweldo. Adili, inyo day. Tanan din. Kung pwede, again, I will highly recommend to the mayor nga we go on low-cost, high-rise condominiums para sa mga priority mga empleyado sa syudad or katong mga atong maigsoon nga peting galisod na. So there are many things that starts with an idea. Proposal na ni John Taps ambot karo sa ma-implementation na ni pero hapit na. May tabora na. Basta natay budget, natay pundo na, dali ra kay na siya ma-implementar. Ikaw kay expert man kami ngita og pondo.
Iba mo ng trabaho sa Trade and Commerce ng Ways and Means. okay, Iba ba yung motto? Kay kan ba ya? We find ways ba ya? Ways, marag bangko na siya dyan. Bangko na. Di ba? Bangko na siya nga. Pero, magsinaptanay lang ta, kay at least, ano ang developments kage, especially with Mayor Rolando Clarix, hindi na mapugan. Sige, kasaka. Gani. Kusog rabi yung kayo saka. Kusog yung kayo. Gani. Everything starts with your credibility. And of course, ang balaod, remember, John Taps, unsay mga lakang sa executive na authority from the City Council. Ang departments cannot move without, of course, City Council. City Council. So, it is one family, legislative through Vice Mayor Bebot Rodriguez, o executive si Mayor Rolando Clarix Uy. Kana. Pang-national, natay partner, si Congressman Rufus Rodriguez. And of course, ang atong presidente sa Pilipinas. Of course, with BBM, kana ato yun na major partner kay Gani. mangayo matagpundo, tabagi mi. Mga na importante ka na mga galasaw. Tinabangay lang ni and importante kayo kinaning proseso para nga hingpit atong mapaabot sa katawhan ang pinakanindot yun yung mga batakang serbisyo no sa atong mga katawhan ng atong syudad. Okay? Kakapapos naman ang oras sa atong pagpanagubad sa atong talumanon sir. Siguro sa imo na lang panapos nga pamahayag. Please go ahead sir. First, magpasalamat ko ni Mayor Rolando Clarix Uy for allowing the review of all overdue ordinance and the DHAOM, of course, with the partnership with our Vice Mayor Bebot Rodriguez. I'm very happy that my classmate sa grade school, high school, si Kong Rufus Rodriguez is out to help us. And to all, at to mga employees sa City Hall, salamat po ko kay kung wala mo, wala sa me. Gani. And to all the barangay officials, we hope we can partner in kay kaning RPT, 30% ila man na paingon man na sa ila. And to all my colleagues in the 20th City Council, ang kalambuan sa Cagayan, wala may politics masunod. Pareho rata, public servant. So, sa inyong tanan, to the people of Cagayan de Oro, mayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo, sir. Inyo rabate, magkala katong chairman sa Committee on Trade and Commerce and Ways and Means sa Konseyo ng itong syudad, Konsehal George Hardworking Cooking. Sa ngalan na lamang sa atong amahan sa itong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, yung masab sa atong City Information Officer sa Rekbayan, sa atong syudad, may gala si Sir Ayan Fuentes. Sa nanda ninyo ang anchorman, si George Bacos Kini. Inyo busalaga, Juni Juntab sa Tabian. May kadlaw kentran, to God be the glory.